Lena, sa akin ka ba? Muling nagbabalik ang inyong lingkod. Seryoso recap. Iyong-iyo ko. Alam nyo ba na may pelikula ang ating idolong si Aramina kasama si Zoren Legaspi? Kaya atin nang tunghayan ang pelikula nilang ito noong taon pang 2000 na may pamagat na si Lena ay nagtatrabaho bilang sekretarya sa isang rice mill na pagmamay-ari ng negosyanteng si Mang Felipe, katuwang ang binata pa nitong anak na si Pinggoy. Sa edad na 19, si Lena ay mayroon ng kinahuhumalingang lalaki at ito ang kasintahan niyang si Joven. Nasabi kong siya'y nahuhumaling dahil marami ang hindi sang-ayon sa kanilang relasyon at kabilang na dito ang kanyang amo maging ang kapatid din niyang si Marta. Si Joven kasi ay bukod sa mabarkada na ay wala pa itong trabaho at hindi naman niyon lingid sa kaalaman ng kanyang ate Marta. Alam din ito ni Pinggoy pero hindi lang awang kanyang nararamdaman dahil kapag nakikita niyang magkasama sina Lena at Joven, lihim na pala siyang nasasaktan dahil sa lihim na pagtingin na hindi nito masabi-sabi dahil nga siya'y naunahan na, torpe kumbaga. Plano na ni Joven at Lena ang magpakasal ngunit sa hindi inaasahang pangyayari, galit na hindi na kontrol ng sarili, dahilan ng pagdilim ng paningin ay nakagawa si Joven ng kasalanang pagbabayaran niya ng 15 taong pagkakakulong at pagbabayaran din niya ng 300,000 piso para sa mga naulila ng kanyang nabiktima. Hindi naging madali para kina Joven at Lena ang kanilang sitwasyon ngayon. Di na rin nagpaligoy-ligoy pa ang kanilang abogado dahil malabong mangyaring may papanalo raw nila ang kaso. Nagpatuloy na lang si Lena sa pagdalaw-dalaw sa kasintahan hanggang sa tagpong ito kung saan may mga parang motel-motel rin pala ang loob ng kulungan at mukhang inimbento para yata sa mga tigang, kaya takot man sa unang naramdaman ni Lena, sa uli ay nangibabaw ang sabik kaya isang malutong nagenggengan ang naganap na tayong sa pag-movie nyo na lang malalasap, abay ang saklap. Dahil sa pagkakakulong ni Joven, pagkakataon naman dito kay Pinggoy upang mapalapit kay Lena, hindi naman naging mailap sa kanya si Lena at pinagbibigyan siya nitong kumain sa labas at tuwing siya'y nagyayaya. Samantalang hirap at impyerno naman ang dinadanas ni Joven sa loob dahil sa mga taong walang puso, kaya sa araw na ito ay wala na siyang nagawa pa at wasak tuloy ang kanyang wet poo. Dahil sa biglang pagkahilo at panghihina, dito na kinutuban ang ating bida at agad na nagpatingin sa doktor at dito ay malalaman nga niyang siya'y nagdadalang tao na. Hindi naman niya ito inilihim kay Joven at kita naman sa mukha nitong tuwa, subalit malaking pag-aalala naman ito para kay Lena dahil alam na niyang mag-isa niya itong haharapin. Patagal ng patagal ay may mga hindi na pinagkakaintindihan ang magkasintahan sa tuwing dumadalaw si Lena sa kulungan. Tila nawala na yata kasi ng pag-asa si Joven na mapabilis ang kanyang paglaya na hindi naman nagustuhan ni Lena. Hanggang sa dumating na ang araw ng kanyang panganganak, sa araw pa mismo ng kaarawan ni Pinggoy, kaya ang binata nang nagatid sa kanya sa ospital at isinilang nito ang isang malusog na lalaking sanggol. Samantalang gusto namang umulit ng mga dumale sa wet po ni Joven, ngunit sa pagkakataong ito, gamit ng tinidor, tusok ang tungtong sahur ng tukmol na manyakol. Bartulina tuloy ang bagsak ni Joven pero matapos ang ginawa niyang panlalaban, nabaliktad ang sitwasyon at siya na tuloy ang iniiwasan at kinakatakutan. Sa paglipas ng mga taon, nanatiling mabait sa mag-ina itong si Pinggoy at kung tutusin ay parang siya nang pumupuna sa pagiging ama at asawa sana ni Joven sa mag-ina. Ngunit gayon pa man, dinadalaw pa rin naman nilang mag-ina si Joven pero nauuwi lang din sa pagtatalo nilang dalawa. Dahil tuloy sa lakas ng buhos ng ulan, hindi na tinanggihan pa ni Lena ang alok ni Pinggoy na sila'y ihatid na. Hindi agad nakauwi si Pinggoy dahil lalo pang lumakas ang ulan at hindi rin naman siya pinayagan ni Lena at inalok niya muna ito ng nag-iinit na pepe ay mainit pala na kape. Ganoon naman talaga dahil mayat-maya lang ay hindi na pinairal pa ni Pinggoy ang kanyang katorpehan at inamin na niya ang tunay niyang nararamdaman kay Lena.
Tumulo na rin ang luha sa mata ng ating bida, hindi dahil sa mga pag-amin ni Pinggoy kundi ang sakit at pagtitiis niya sa haba ng panahon na siya'y nag-iisa. Hanggang ang mga sumunod ng eksena ay talagang mapapadownload ka na dahil labang tinutusok ng karayom ang balat ni Hoben dahil sa pagpapatato niya ng mukha ni Lena ay tinutusok na rin pala ng iba ang butas ng tralalelo tralala, abay ang lala. Tuluyan na ngang nagkaroon ng relasyon itong sina Pinggoy at Lena. Hindi naman sang-ayon ang ama ni Pinggoy dahil nga sa maaring ikapahamak pa ito ng anak dahil kilala raw niya si Hoben at siguradong hindi nito matatanggap na ipinagpalit na ito ni Lena. Hanggang sa wala na nga ring nagawa pa si Mang Felipe dahil tuluyan na ngang nagpakasal sina Pinggoy at Lena na hindi naman ito nakaligtas sa kalaman ng mga tropa ni Hoben. Paglipas ng mga buwan, tuluyan na ang kinalimutan ni Lena si Hoben. Sulat naman ng sulat si Hoben para sa kanya mag-ina, kaso panira itong si Marta dahil hindi pala niya sinasabi o binibigay kay Lena mga sulat na pinapadala ni Hoben. Hanggang sa makikita na nga natin ang pagsusumbong na ng mga tropa ni Hoben tungkol nga sa pagpapakasal na ni Lena kay Pinggoy. Hindi na tuloy napigilan pa ni Hoben ang magwala dahil sakit ng mga nalaman. Nagkaroon na din ng anak itong sina Lena at Pinggoy habang itong si Hoben naman ay ililipat na sa munti. Ngunit habang sila'y nasa biyahe, isang hindi magandang pangyayari ang magaganap na papabor naman dito kay Hoben dahil sa nangyari, siya'y makakatakas. Hindi tuloy makapaniwala ang magsyotang ito nang makita si Hoben at hindi maiwasang magtaka dahil ang sabi kasi ni Hoben ay nakalaya na siya. Ayon kay Hoben ay babawiin raw niya ang kanyang mag-ina. Pinangambahan tuloy ang dalawa at pinakiusapan si Hoben na papayaan na raw niya si Lena dahil batid na kasi ng mga ito na siguradong malaking gulo ang mangyayari. Pero sadyang desidido na talaga si Hoben sa kanyang gagawin dahil makikita natin ang mga armas na kanyang mga itinago at si Marta ang una nitong pinuntahan upang alamin kung saan niya matatagpuan ang kanyang mag-ina. Dahil naman sa takot ni Marta, mabilis na napakanta ito ni Hoben hanggang sa makikita na nga natin nagtama na muli ang landas nila ni Lena matapos ang mahabang panahon. Dito na ibinuhos ni Hoben ang galit at sama ng kanyang loob dahil sa panloloko sa kanya ni Lena. Nagkataon naman na wala si Pinggoy maging ang mga bata dahil sa isang okasyon na nagaganap sa bahay ni Mang Felipe. Hindi na tuloy mapakali pa itong si Pinggoy dahil hindi niya maaantay pa si Lena at pati pagsagot sa telepono ay wala nang nangyayari. Dahil doon ay agaran itong bumalik ngunit ang nakagapos na katulong na lamang nila ang kanyang nadatnan. Mabilis naman nila itong inireport sa mga pulis, gayon din itong si Marta na sobra nang nababahala. Dumating na ang kinakatakutan ni Mang Felipe. Noon pa man daw ay pinayuhan at binalaan na niya si Pinggoy pero hindi ito nakinig sa kanya. Hindi naman raw iyon hahayaan ni Pinggoy at ilalaban rin daw niya si Lena. Nakuyari na. Mabalik tayo ngayon dito kina Hoben na kasalukuyang itinatago ngayon si Lena sa Sogo Hotel. Nagpakita naman ng pagkaawat pag-aalala si Hoben kay Lena hanggang sa mamuwang katahimikan kasabay ng mga titigang ito kaya isa na namang Dore mi Faso Latidong bakbakan ang naganap na siguradong ikakainggit na naman ng lahat. Aray ko! Dahil sa naganap, ang Nooy Puso na tipong puro galit na lang ang nararamdaman ngayon ay parang isang mamon ng lumambot at parang bulan na lamang na naglaho. Ang gustong mabawi ang mag-ina ay tila umatras na dahil naliwanagan na si Hoben na mali na ang kanyang ginagawa. Kaya pinakiusapan na lamang niya si Lena na kahit makita man lang at mayakap ang kanyang anak bago siya umalis. Ganoon sana kaso hindi naman makakapayag itong si Pinggoy sa nais nilang mangyari at mabilis na tinawagan ng ama kasama ang mga pulis. Wala namang ibang naging paraan pa si Hoben kundi gamitin si Lena upang makapagtago sa likod nito pero may iba na palang pinaplano si Hoben at taimtim na ibinulong kay Lena na pagkatulak raw niya rito ay agad raw itong dadapa.
Hanggang sa ganun na nga ang ginawa ni Hoven at mga sumunod ng eksena ay ang tila pag-ulan na ng mga putok at ang mga nakakatakot ng pagsisigaw na ni Lena. Hindi man lang nayakap ni Hoven ang kanyang anak sa huling sandali gaya ng nais sana niyang mangyari. Kaya dito na natatapos ang pagbubod natin sa pelikulang ito mga kayoso. Kaya hanggang sa muli ang inyong lingkod, Misteryoso Recap.